Magandang umaga sa inyong lahat Magandang umaga rin naman po. at sa ating mga nakikisa sa ating online mass via Facebook live stream SJP2 Paris at yahoo.com account at sa ating YouTube channel SJP2 Paris at gmail.com account. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, bumabati ako sa inyong lahat ng magandang buhay. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, tayo ngayon ay pumasok na sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon o panahon ng sangtaon. So ngayong linggong ito, ating isinasama sa pananalangin ang mga katekista sa lahat ng mga dioceses o sa lahat sa buong Pilipinas. Sapagkat ngayon pinagdiriwang natin ang Catechist Day. Mga nagturo sa atin ng pananampalataya, lalo tigit yung mga nag-aaral sa pampublikong paaralan. Sapagkat walang iba na ibang magtuturo noon kundi mga catechist. So dangan nga lamang at ngayong panahon ng pandemya ay online ang ating pagtuturo. So siguro, papadala na rin lamang ng mga modules sa mga bata para sila'y hindi maiwan. Modular na rin lamang ang ipapadala sa mga bata. Ang tema natin para sa linggong ito, mga minamahal na kapatid kay Kristo, ilang beses patatawarin ang kapwa. Ito po'y patungkol sa tagpo sa Ebanghelyo na kung saan si Pedro at ating mahal na Panginoon nag-uusap. At ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol nga sa bagay na ito. Tungkol sa pangaral ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang ating mahal na Panginoon, meron siyang mga serye ng pagtuturo sa kanyang mga alagad. At ang isa nga doon ay ang tagpo sa bundok, sa kanyang pagtuturo sa bundok. Sermon on the Mount. At itinuro niya doon sa kanyang mga alagad ang Beatitudes. Kung sino ang mga mapalad ang mga aba. At itong tanong na ito sa ating tema ay halaw sa ikalimang Beatitudes na inilatag ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ano ang ikalima? Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Kaya nga po, ang tanong ni Pedro ay, ilang beses kong patatawarin ang aking kapwa na nagkakasala. Yun pong habag-awa, hindi po yan tugma sa atin pong natura. So meron namang ilan, siguro, may masasabi natin na merong mga tao na talagang tunay na mahabagin. Sila Mother Teresa, yung mga naging santo. Yung mga yan ay naging santo sapagkat sila'y mga nagdalang habag sa kanilang kapwa. Si Mother Teresa, Saint Teresa, yung piyesta niya na September 5. So siya'y nagdalang habag sa mga walang bahay, sa mga may sakit, mga nasa kalye,
mga walang matirahan, kaya nagawa siya ng orphanage. Yung may mga ketong, nililinis niya mismo yung sugat, siya mismo nag-aalaga. So nagdalang habag siya, si Mother Saint Teresa ng Calcutta sa mga taong kinalimutan na ng lipunan. Hindi na naasikaso ni ng kanilang mga kaanak. Sapagkat ang natura sa atin bilang tao at ang itinuturo na rin sa atin sa ating mundong ginagalawan ay ang mga pananalitang tungkol sa akin, kung ano ang tungkol lamang para sa sarili. Kaya yung salitang awa parang medyo alien sa tao. So hanggat maaari, ayaw na niyang siya'y maaapi. No, kapag may umapi sa kanya, anong immediate response? Kapag may umapi, gusto mo ikay makabawi. Gusto mong ikaw ay makaganti. Kapag may nagalit sa iyo, gusto mong ikaw ay magagalit din. Kapag may nang insulto sa iyo, gusto mo ay makakaganti ka rin. Ano? Eh, tingnan ninyo na lamang, magbasa kayo sa social media, sa Facebook, bumati ko si ganito, labasan si ganito, lahat ay atake. Talagang yan ang natura, yan ang itinuturo sa atin maging sa kasalukuyang panahon. At ang itinuturo sa atin ay, ito ay aking karapatan. Karapatan ko ito. I have the right. Kaya nga, kumbaga buhay ko ito, so, yan, hindi ko bahala kayo sa problema ninyo. Kaya sabi ni Jesus, tinuturo ng ating mahal na Panginoon, maging mapagpatawad kayo sa tuwina, maging mahabagin kayo sa tuwina. Sapagkat sabi niya, maging mahabagin kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So natutuwa ang Diyos sa mga tao na marunong magpatawad, marunong magpasensya, sapagkat ang Diyos, palagi siyang nagpapasensya sa atin. Gumawa tayo ng kasalanan, papasensya siya sa atin. Palaging handa siyang magpatawad, palaging handa siyang magbiyaya sa atin. Ipinag-aadya na tayo sa mga sakit, pinag-aadya na tayo sa banta ng COVID-19, palaging naririyan siya. Kapag kakailangan natin siya, magdasal lamang tayo sa Kanya, ang sarap na ng pakiramdam. Palaging handa niya tayong unawain. Kung hindi tayo maunawaan ng ating kapwa, ng ating mga mahal sa buhay, ang Diyos, palaging handa siyang umunawa sa atin. Palagi siyang handang makiisa sa atin, kasama natin ng Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos palaging mahabagin, palaging naririyan sa ating piling. Kahit alam natin, hindi tayo karapat-dapat. So meron isa pong istorya tungkol ito sa related na rin sa ating pinag-uusapan, sa ating kung ilang beses magpapatawad. So noong 1994, sa bansang Rwanda, sa Africa, ay nagkaroon po ng
mass genocide. Massive genocide. At sinasabing may 800,000 katao ang pinagpapatay. So, talagang karumal-dumal, ano ho, masasabi natin. So, meron pong isang babae, si Immaculate, ang nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Sapagkat nakapagtago siya doon sa bahay ng kanilang pastor. So nagtago siya doon sa loob ng bahay, doon sa banyo. May ilan silang makasamahan. So doon sila nagtago. At sa labas ng bintana, naririnig ni Immaculate ang mga patayan. Ang pag-iyak ng isang bata habang ito'y dahan-dahang nawawala na yung boses ng bata. Kaya nga, sa loob ng 71 araw, si Immaculate at ang kanyang mga kasamay naroroon sa loob ng banyo. At ano ang kanyang ginagawa, ang kanilang ginagawa? Bakit sila nakatagal doon, nakaligtas doon? So si Immaculate, mga kasamahan niya, araw-araw nagdadasal sa Diyos. Nagdadasal siya sa Diyos. Nagdadasal sila sa Diyos. At nagdadasal sila sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Daily Rosary. Yun ang kanilang ginagawa. Habang sa labas, kaguluhan, patayan. Kaya nga nang matapos na ang mga ganitong pangyayari, namuo sa puso ni Immaculate ang galit. Sobrang galit sa mga tao, sa mga may kagagawan ng mga pagpatay na iyan. At minsan sa kanyang pananalangin, sinasambit niya sa Diyos, Diyos ko, ako'y galit na galit sa mga tao. Hindi ko maalis ang aking galit sa mga may kagagawan nito. Lalo't higit sa pumatay sa aking ina at sa aking kapatid. Kaya nga, bagamat iyon ang namumuo sa kanyang puso, nalalaso na ang kanyang puso ng galit, no? Gusto niyang patawarin ang mga taong may kagagawan nito, pero wala siyang magawa, wala siyang lakas ng loob, para patawarin ang mga taong mga makasalanan, mga mamamatay. Kaya nagdasal siya sa Diyos. Ang sabi niya sa Diyos, Diyos ko, hirap na ako, Panginoon, na magpatawad. So pagkatapos, parang naliwanagan siya, na-realize niya, tumugon sa kanya ang Diyos. Ang sabi sa kanya ng Diyos, binibigay ko na sa iyong biyaya na handang magpatawad. Iyang mga taong iyan, mga pumatay sa gumawa ng mga pagpatay na yan, ay mga anak ko rin, kagaya ng kung ikaw ay akin ding anak. So parang yun ang bumulong sa kanya, sa kanyang pananalangin. At pagkatapos noon nang mabuksan ang kanyang isip, naunawaan niya, humupa ang kanyang galit. Sapagkat ganun ho talaga ang damdamin ng isang pagka ikay puno ng galit sa iyong puso, ang hirap huminga, para kang may COVID. Diba? Pero pagka ikay nakapagpatawad, ang luag, tanggal ang COVID, tanggal ang mga
problema. No? So yun ang nangyayari kapag ikay nakapagpatawad. It frees you, nakapagpapalaya sa pagkaalipin, sa galit. No? At nakapagpapalakas ka sa iyo, sa iyong pagkatao. Kapag ka nagagawa mong magpatawad sa iyong kapwa. No? Maluag sa pakiramdam. Kahit na alam mo yung mga taong yun ay makasalanan. Kahit sila yung mga mamamatay tao. No? So, nakaharap ni Immaculée yung pumatay sa kanyang ina, at ito'y lumuhod sa kanyang harapan, at ang namutawi sa mga bibig ni Immaculée nang una niyang makita ang tao na may kagagawan nito. Anong sabi niya? Pinapatawad na kita. So yun ang namutawi sa kanyang mga labi. So yun bilang mga Kristiyano, pag sumikapan natin na tayo maging mahabagin, hindi lang sarili natin ating antindihin, kundi ang ating kapwa, gaya ng ang Diyos ay mahabagin sa atin. So, wag nating lalagyan ng limitasyon ang ating pagmamahal. Sapagkat tayo pare-parehas na mga anak ng Diyos at ang itinuturo sa atin ay mahalin ang lahat. So, wala ding limitasyon ng ating pagmamahal, kagaya ng ating mahal na Panginoon. Wala ding limitasyon, wala ding kondisyon ng kanyang pagmamahal. No? Pinatawad niya ang lahat, inako niya ang kasalanan lahat. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. No? Kaya, yun, magandang pagnilayan natin sa araw na ito. Ilang beses bang patatawarin ang kapwa?